Sa video na to, sarap. nandito tayo sa Naga Camarines Sur para maghanap ng mga super cheap Bicolano street food tuwing gabi. Kakain tayo ng mura, I deserve this inasal dito sa Naga. kakaiba, pamilyar, Kaya mo kakain ng pansit kanto sa Naga. Baka mayroong pagkakaiba. Baka medyo magatato. at higit sa lahat, masisirap na pagkain dito sa Naga. Ang pangat ng lasa. Ready ka na ba? Uy, yun na. Yun, grabe naman yun. Tara! Dito sa Naga, pagsapit ng dilim ay hindi natitinag ang mga tao na lumabas sa kanilang mga tahanan dahil buhay na buhay ang Naga tuwing gabi. Maraming namamasyal, natambay at higit sa lahat, maraming kumakain at kumakain. At sa episode na to, samahan niyo akong tuklasin ang food scene sa Naga tuwing gabi at sabay-sabay tayo mamangha kung gaano karaming pagkain ang pwede mong tikman dito sa Naga tuwing gabi. Boom! Para isang magandang gabi dito sa Naga Camarines Sur. Paps, kung yung iba tingin nyo, dito sa Naga, natutulog na ng alas 9. Time check muna tayo. Kung makikita ninyo, 9:21 PM ngayon pero buhay na buhay pa din yung syudad ng Naga. Ang daming street food stalls na nagbubukasan, ang daming taong namamasyal at higit sa lahat, sobrang daming taong kumakain. For this episode, Paps, gagawin natin isang ultimate Naga late night food tour. Maghanap tayo ng iba't ibang street food dito sa Naga. So, dalawang food markets yung pupuntahan natin. So, nandito tayo sa unang food market natin. Nandito si June ng Masaen. June, nasan tayo ngayon? Okay, so nandito tayo guys ngayon sa Plaza Quezon. Ito yung pinaka-plaza ng Naga City. So dito naman madaming stalls dito and street foods and yun ang itatry ni Chewy. Paps, unang pansin ko dito, June, very organized. Tama. Yung street food stalls dito. Kumbaga parang meron talaga siyang cooperation with the government. Ganda, hindi seryoso, malinis, organized. At yeah, anyway Paps, siguro maghanap tayo ilang food stalls dito. Sobrang dami nagbubukas. Alam mo, malalaman mong gabi na Alam mo bakit? Meron nagka-karaoke. Anyway Paps, hanap tayo ng unang food trip dito sa Naga. Tara! Okay, pare, unang food trip natin dito sa plaza. Meron tayo dito tinatawag na tinapa rice with chicken skin. 60 pesos lang, so marami kang choices. Makikita mo, may chicken skin with nuggets, tinapa rice with butcheron, embutido, with ham, sunny side up. So ito yung pinaka-itsura niya. So ayan, so makikita mo, ito yung pinaka-tinapa rice natin. Ilagay dito sa plato natin. And then, kukuha na siya ng chicken skin. Uy, marami. Dami pala. Okay, pare. So, ito na yung chicken skin natin with tinapa rice. Sorry. So, makikita mo. Okay, mukha siyang normal na garlic rice. Pero may mga tinapa flakes yan. Sige, tikman natin. Cheers. Oh, nice, pare. May tinapa nga siya. Anak ng tinapa. Lasang tinapa. Ang sarap. Mag-garlic siya. May mga tinapa meat, medyo salty, like the dried fish flavor nandun. This time, try natin with chicken skin. Kuha tayo ng chicken skin with rice. I mean, it's unhealthy, pero masarap Malutong, patty. Pero pwede mong gawin dyan. May suka ka dito. Paliguan mo na ng konti yung chicken skin natin. And then gawin mo, kuha ka ng chicken skin. Tapos tinapa rice. Cheers, pare. Oh, nice. Ang sarap ng suka nila. Ang fragrant. Ng bawang. Pero alam mo yung panalo dito, pare? Yung simplicity. Yung chicken skin. Yung tinapa rice. Ang makakita, pare, no? Dito lang sa Naga. Tinapa rice on the kanto. Basically, parang fried rice lang siya na puro tinapa. Anyway, Paps, marami akong food trip dito. Proceed tayo next food trip dito sa plaza. Okay, next food trip natin. Paps, di naman ito sobrang special, pero bihira ka makita sa isang kanto ng isang plaza na meron Bihira ka makita sa isang kanto ng isang plaza na meron nagbebenta ng 29 pesos pansit canton. Alam mo ang hirap hulaan kung anong brand ng pansit canton nila. O, kita mo naman, no, kuya. Pati t-shirt nila pansit canton. Kasi kuya, order ako ng isang spicy. Ayan, so makikita mo dito. Ay, ready na agad. Parang pinagandaan mo Ito yung order ko, spicy. Dalawa mo na. Ay, pwede mo ako mix spicy tsaka isang sweet chili. Yan. Okay, so dito binablanch yung ating pansit canton. Customer kasi trick nila, overcook, trick nila.
Ako medium well lang. Ako normal, regular. Diba? Dito, Paps, parang steak yung pancit canton nila. Gusto overcook, pwedeng medium well, medium rare. Ako, kuya, ano bang standard? Ano yung standard mo? Saucy ba yung canton mo, sir? Or Medyo, sige, gusto ko saucy. Oo. Ang kalkulado niyang paglagawa. Ayan na, so, hinahango na yung noodles natin. Ayan, okay na yan. Perfect na yan. Yup. And then, it kahango. It goes in dito sa ating mixture ng sauce tsaka powder. And then this time, yun na. Hinahalo-halo niya na. Mekos na. Isang pancit canton master na halo-halo niya mabuti ang ating pancit canton. And then it goes in. Yup, tender juicy. May topping sa tender juicy. Nilagay niya. Uy, dalawa. Dalawa talaga yun. Okay. Thank you, kuya. Maraming salamat. Okay, pare. Tikman na natin tong pancit canton dito sa Naga. Akalain mo kakain ng pancit canton sa Naga. Baka mayroong pagkakaiba. Baka medyo magata to. Tingnan natin. Kuya natawa. Okay, let's dig in. Uy, may init-init pa. Yan yung gusto ko sa pancit canton. Naka-chopstick pa tayo. Sige, ito sweet spicy ito. Ay, di na. Ito sweet spicy. Tsaka spicy lang. Tingnan natin. Cheers. Oh, nice. Sarap. Lasang kabataan. Ito yung tipong after mo mag-basketball. After mo mag-basketball, di ba? Luluto kayo ng mga 7 na pancit canton. Hati-hati na kayo. Hating kapatid. I mean, pancit canton is pancit canton, salty, spicy, sweet. And yung noodles natin, medium well pare. May nguya ng konti pero malambot pa rin. Try natin, hotdog. Hotdog is hotdog. Kung anong lasa ng pancit canton, kung anong lasa ng pancit canton sa bahay mo, ganun lang din naman pero mas iba lang yung ambience. Mas nakakatulong yung ambience sa sarap. Pin natin, hotdog, tapos pancit, then proceed tayo next food trip. Okay, pare, next food trip natin, meron tayo ditong isang street food stalls. High Wok Aroma na, amoy ko na, Mongkok, Sisig, and Mongolian rice noodle mix. So, nag-noodles tayo doon. Dito, mag-noodles tayo ulit. Pero ito, kakaiba, dahil Mongolian stir-fry noodles yung lulutuin niya. So, makikita mo dito, parang sa China. Meron silang mga hot griddle. Dito, linuluto sisig. Okay, so ayan na, naglagay ng, ano yan, karne, baka? Beef. And then, kumuha ng corn, carrots goes in, siling haba, cabbage. Uy, yun na, yun, grabe naman yun. Hindi ko ina-expect nga yun. Uy, okay. So nilagay na yung iba-ibang sahog, magpapapoy yata ulit ko, magpapasikat sa akin. Ay, hindi na. Okay na daw yan. Isang apoy lang. Then next, lalagyan ng toyo, nilagyan ng paminta, toyo ulit. Ayan na, and then halo-halo niya. Grabe naman. Cooking action dito sa Naga. And then, ayan na yung noodles na ginagamit din sa kanilang luglog tsaka sa kanilas nila. And then, hahalu-haluin gamit ang kanilang wooden spatula. Look at that. Mongolian noodles yung niluluto dito ngayon. Looks nice. Luto na yung ating Mongolian noodles at ilalagay na sa ating lalagyanan. Okay, so ito na ating Mongolian fried noodles. Ay, mabango. Smells great. So may nakita ko ditong iba't ibang ricados, mais, onions, cabbage. Wala palang onions, sorry, kala ko sa India ko. May cabbage siya, may siling haba. Tapos may beef strips din siya. Sige, tikman natin. Mainit to. Good luck. Cheers. Oh, wow. Ang sarap. Basically, parang alam ko, kumain ako ng ano eh. Pancit ba to eh? Parang ganun yung flavor palette niya. Puno sa lahat, ma-pepper siya. Noodles natin, may konting crisp. Parang Hong Kong style noodles. Yung mais nandun. And then yung cabbage, may crunch din. Hindi ko pa gano'n natitikman yung baka. Gusto ko this time may baka. Cheers. Yung baka nila, feel ko kumakain ako ng tapa. Grabe no? Ibang klase lang din pagka-savory nito. Ibang klase, in fairness, ito sa plaza, hindi biro yung mga pagkain nandito, hindi lang yung mga typical na kwek. I mean, meron, mga barbecue, kwek, ganyan. Pero itong mga medyo innovative na street food.
Nakakain ko lang ng noodles pero kain pa rin ng kain. Cheers! Extra protein, extra flavor. Pero Paps, ito mismo yung noodles, malasa na. Sarap pa ng kain, hindi masarap. Anyway Paps, konti pa lang yun. Proceed tayo next food trip. Okay pare, next food trip natin. Pasensya na if meron ko naririnig na huni ng isang taong kumakanta. Pero meron tayo dito ang adobong bopis with Java rice. Paps, 30 pesos lang. So makikita mo. So may choice ka pare. May choice kang mag-stick. May choice kang per cup. So ito yun, ito Paps, ito yung pinakabaga natin. So adobo style siya. Pero try natin yung adobong bopis with Java rice. Oh, nice. So ayan, so makita mo mag-scoop ng generous amount ng baga natin. And then sauce. Yun na yun. Okay Paps, ito na yung ating adobong baga with Java rice. Pakita ko sa inyo. So makikita mo a lot of baga. Square cubes of baga, Java rice, and then may extra sauce. Sige, kuha tayo dito ng konti. Kuha ko yun. Gusto ko may Java rice sa maraming sauce. Wow. Oh, wow. Sarap. Okay. Kaya pala daming tao kanina. Daming estudyante. Kasi yung premium adobo. Una sa lahat, it's on the sweeter side. Manamis-namis. Lasang-lasa ko yung fragrance ng laurel leaves. And then, soy sauce nandun. Yung Java rice natin, feel ko turmeric lang din siya. And then, yung baga natin, wala siyang anggo. Medyo manamis-namis siya. And then, yung kanin natin, soak na yung ating adobo sauce. Pero sarap pa. Pinakamaganda to pare. 30 pesos lang. Mga taga Manila, sorry may mga nagpiprito ng baga, ng baka sa sa Quiapo, Divisoria, pero itong version niya ate, sorry, walang binatbat yung mga nakain ko doon. Ibang level, ibang klase adobo nila. Ang ninom-nom. Marami pang kainan dito, pero may isa pa kaming night market na pupuntahan ni June. Mas marami daw ganap doon. So ngayon nasa plaza tayo, pupunta tayo ng bandang SM. Tingnan natin yung action ngayon doon. Tara! Okay, pare, pasensya na if sobrang harsh ng ilaw ko. Nandiyan si June. Thank you, June. Hi, guys. Pops, next food trip natin. Nandito na tayo sa isang night market sa labas ng SM. Pagpatak ng alas 9, alas 10, nagtatayuan dito iba't ibang food stalls. So may mga barbecuehan, ramen shop, at marami pang iba. Pero meron tayo dito isang sikat na chicken pastil. So titirahin natin dito. Hi, kuya. Ayan, so kukuha siya ng chicken pastil. Okay. Tapos lalagyan niya ng itlog. Yan, toyo. O sige, chili flakes, palagyan na rin. Okay, so ito na ating pastil. Umorder din ako ng barbecue dahil bestseller din daw nila yon. Sige, tikman na rin natin. Cheers! Okay. Pinaliguan sa sauce, pare. Magre-reklamo pa ako nun. Masarap yung sauce nila. Just a sweet, ketchupy, smoky, tender, delicious, succulent pork. Kaya so makikita mo, ay chili flakes ang dami. Sige. Pero gusto ko tikman yung pastil natin. Kuha na rin ako ng kanin. All of this bite, punong-puno ng karne. Oh, sarap. Okay. Medyo iba to. I mean, on the saltier side siya, pero medyo garlicky. Chili flakes na nasaan ko. Garlic bits, nagpapatulong din. Spring onions, nagpapatulong din. Parang siyang crossbreed ng adobo tsaka tapa. Anyway, Paps, kakarating ko pa lang dito sa SM banda, pero marami pang mga kainan dito. What's the next food trip? Okay pare, next food trip natin, meron tayo ditong isang alam ko wala ako sa Bacolod, pero nandito na rin tayo. Sikat daw itong inasala na to dito sa night market malapit sa SM. So makikita mo dito, dalawa lang ang options mo. Meron kang yempo, meron kang chicken inasal. I ordered both because why not? Why not choknat? Eh pare, order na tayo. Uy, libreng sabaw pa pala. So, get your plastic gloves in. Sige, tikman muna natin tong yempo nila. Ayan. So, kuha tayo ng isa. Okay. Classic. Parang ito yung yempo na niluluto ng tito mo habang nagsiswimming kayo sa Pansol, Laguna. Manamis, smoky, patty, juicy. Itong may wagang chicken oil.
Lagyan mo yung kanin mo. Uy, grabe naman. Lagyan mo ng konti na rin yung baboy mo. Kuha ka ng konti. Pwede mo i-dip dito sa toyo. Kuha ka dito ng kanin na may chicken oil. Panalo lang yung chicken oil. Para siyang butter. Chicken oil butter sa kanin mo. Pero, nandito talaga tayo para sa chicken inasal nila. Lagyan natin ng sauce. Kuha tayo ng karne. Oh, nice. Gusto ko yung may balat ng konti. Okay. Itong inasal na ito more on the sweeter side. May konting tangla daw na lasahan. And then may konting char din siya galing doon sa pinakatusta. This time, try ko yung legs. Sausaw ko na sa toyo suka. Nakakarami na ako. Pero magre-reklamo ba ako? Todo workout naman ako kanina. Nag-calisthenics ako. Nag-handstand ako. I deserve this inasal dito sa Naga. Okay pare, next food trip natin. Mag-dessert naman tayo, magpalamig muna tayo dahil lang init ng panahon ngayon dito sa Naga. Meron tayo dito yung tawag na Coco Mate. Dito sa Coco Mate, nagbebenta sila ng buko juice. Pero yung mga buko juice nila may twist kasi flavored siya. So makikita mo pa lang sa menu. May makikita kang milky buko, may creamy ube, buko pandan, chocolate, strawberry, coco melon, creamy matcha. Ang dami pare. So order ako siguro ng creamy buko, tsaka ube, tsaka matcha. Tingnan natin dito ginagawa. Ito si Ateng, ang ating bartender. So, siyang gagawa ng ating buko. Ayan, so lagyan niya ng matcha powder yung isa. Ah, grabe, no? Nyug talaga, no? And then, lagyan niya ng syrup. Nag-pump siya ng syrup. Ah, sabaw ng buko. Ah, so nilagyan niya sabaw ng buko. Ah, extra nyog. Lagyan ng extra nyog. By this time, yung ube naman gagawin. So, naglagay ng ube syrup. Kondensada goes in. Then dito sa thermos na yan, dyan yung buko juice o sabaw ng buko. Pops, ito na yung ating iba't ibang milky flavored buko juice. Kakaiba, no? Alam mo, speaking of kakaiba, gusto ko simulan sa kanilang classic milky buko. Sakto, pawis na pawis ako yung tumatagaktak. Ang pawis ko, bukas na bukas ang sweat glands ko dito sa Naga. Kung makikita mo, looks like normal buko juice, pero mas makapal siya. Sige, tikman natin. Cheers. Oh, nice. Ah. Ang pangat na lasa. Ay, nanonood yung may-ari. Sabi pa, joke lang, kidding aside. Masarap siya pare. I mean, buko juice is buko juice. This one lang thicker yung consistency niya. Mas matamis ang konti dahil sa kondensada, pero buko juice is buko juice. It gives you electrolytes. Na-intriga ako dito sa dalawang flavor. May matcha at ube. Jun, halika. Si Jun titikim ng ube. Ako titikim ng matcha. Sige, ito yung matcha natin. Ano sa'yo, Jun? Ube? Ah, ube. Tikman natin. Cheers tayo. Cheers. Uy, medyo lasang matcha nga sa akin. Ito ube talaga. Ah, totoo? Nandun yung buko, element eh. Yung nyog, yung buko juice. So kahit may flavor, I mean, ako to be honest, medyo matalino konsepto rin siya. Kasi ba't nga ba hindi pwedeng gawing flavored yung buko juice? Oy, pare, wala si Undertaker. Pero may usok na naman. Ibig sabihin, syempre, pag may usok, may barbecue. Meron tayo, uy, grabe. So, meron tayo ditong mga inasal, yempo. Pero may nakita ko dito na wala dun sa isang ihawan. Meron tayo ditong hito. So, ginigrill na ang ating hito. And after a few minutes, actually, luto na yun. Re-reheat na lang. Been a long night. Actually, nakakadalawang oras na kami ni John dito. Pero meron tayo itong hito, clown tikman, bagong reheat. Hindi siya bagong luto pero bagong reheat. Look how oily that is, how juicy that is, and how hot it is. Tikman natin. Taba ng texture ng hito nila, ba't gano'n? Sarap. Simple lang, smoky, pero to be honest, medyo oily siya. To be honest, medyo sobra na ng mantika, I think. Alam mo yung hito, somehow, it reminds me of tilapia. Parang kumakain ng tilapia. Medyo naboringan ka. Meron silang pump dito ng barbecue sauce. Siguro kuha ka konti. Wala nang lumalabas. Parang ako na to, pagod na. Wala nang lumalabas. Isa pa. Ayun, may lumabas na. Then, lagay natin sa ketchup o barbecue sauce. Barbecue sauce nila, parang sweet ketchup lang din eh. So this one, medyo nasa pricey side siya, 150. I mean, kayo maghatol kung mura ba to o hindi.
Okay, Pops, look at this high fire wok. Malaysian fried rice dito sa Naga, Camarines Sur. So naglagay na ng itlog, mantika, and then that rice goes in. And then turmeric ba yan? Cumin. Curry powder, like parang Malaysian spice. So basically parang nasi goreng to, no? Okay pare, last food trip natin. Alam mo, kakaiba dito sa Naga. Pasensya na, Metro Manila, Ugbo. Pero iba ang gaming ng night market dito sa Naga. Iba yung gaming ng street food dito. Modern, international, creative, ibang klase. Might be one of the best street food markets na punta ko sa buong Pilipinas. Anyway, sige, nasi goreng muna tayo. Sige, tikman natin. Cheers! Okay. Amaw, it tastes like Malaysia. Medyo manghang siya. Curry flavor na doon, cumin siguro. Egg nandun, and then that higher fire wok aroma. Time, try ko yung sambal. Uy, wow! Wow, taksil. Di siya mukhang manghang, pero manghang siya. Pero sarap. Manamis-namis siya. Medyo garlicky rin siya. Next, tikman natin yung fried chicken. I mean, crunchy. Malasa namin loob. Pero para sa akin yung highlight dito, yung mismong Malaysian fried rice, tsaka yung sambal. Okay, pare, dito nagtatapos ang ating isang malupit na late night food trip dito sa Naga. Dalawang night market yun. Jun, maraming salamat. Maraming salamat. Pops, ibang klase, no? Alam mo, nagulat ako, nawinda ko, nagganto pala yung food scene. Panigurado, mga nanonood din. Kumbaga dito sa Naga, may pagkain ng umaga, may pagkain ng tanghali, may pagkain ng gabi, may pagkain din ng alas 11 ng gabi ngayon. Pero ang dami pa rin natambay, ang daming tao. Busog na busog ako doon, ang dami natin kinain, hindi ko na mabilang kung ilan. Maraming salamat sa panonood. I-follow nyo si Jun sa kanyang page na Facebook and Instagram, Masaen kita. Yung follow nyo na lang, like and pay. Follow yung Masaen nasa description below. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy dito sa Naga Camarines Sur. Next time, stay safe. Good night and goodbye! Bang! Anong pangalan ng show ko? Chewy TV! Chewy TV. Chewy TV. Subscribe na sa Chewy TV. And sa second channel natin, another Chewy TV.